Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog, ginabi. 8:30 na po rito. Magbigay naman tayo dito ng reaksyon. Dito kay seryoso ba yung House investigation sa Duterte drug war? No? Si Idol Christian Esguerra po ito. Tsaka si Abante, yung parang chairman yata nitong investigasyon na to ng EJK drug war, no? Bakit hindi niyo naman ginamit yung option na yun, yung motu proprio? Well, ang iniisip ko siguro Si pala to, Bienvenido Abante. it happened a long time ago, so hindi siguro kinakailangan pang on my own to investigate that. Unless otherwise, there's a proper claim. So, nagkaroon ng proper resolution on that, and yung mga naging biktima ng Pastor pala ito eh. Oh. Representative Bienvenido Abante. ng EJK Crying for Justice ay lumapit doon sa NUPL, for example, like Atty. Nery Plumenares and the rest of them. So, it fell on my lap. So, sabi ko nga, okay, sige, let's have a briefing first. So, nagkaroon kami ng briefing. Yung ito pong itong pag-iimbestiga po ng committee niyo, ito po ay naka-schedule on May 22, tama po ba? Yes. Okay, next week. That's the last week Opo. of the, Ano po yung response? of the Congress session. Bago kayo Tapos na ho ito, nagkaroon na ho ng investigasyon. 3 days ago pa ho itong ni Idol Christian Esguerra, no? break, tapos ang balik niyo na po ay doon sa State of the Nation address, no? Oo. Okay. How do you address yung observations po na baka malabong nangyari itong investigation na ito or malabong mangyari kung iba pa rin yung political climate? Kasi ngayon, di ba, nakikita natin nagdidirian yung mga Duterte at saka si Pangulong Marcos. Yun po yung current context na hindi naman natin ma-deny, di ba? So, meron bang epekto yun dito sa investigation na ito? Alam mo, I made it sure sa briefing namin, I do not want to add any political color on this investigation. We just would like to focus on the alleged human rights violations. No? In fact, hindi nga namin iimbitahan ng dating Pangulo. Hindi raw niya imbitahan yung dating Pangulo. Ang galing ni Christian Esguerra, tignan niyo. Hindi ho kontento si Idol Christian sa sinasagot nito eh. Ramdam ko ewan ko tama ako. Kung ako, talagang hindi rin ako rito. Hindi ako natisihan sa sinasagot nito. Patuloy natin. Or even Senator Bato de la Rosa, because of parliamentary courtesy, Hindi raw nila inimbita si si Duterte at si Bato de la Rosa because of parliamentary courtesy. May courtesya pa Tama yan, magbibigay tayong komento dyan. Nabuisit lang ako mga friend. Si Duterte nag-utos niyang EJK na yan. Si Bato naman arkitekto. Bakit hindi mo iimbitahin? Abante. Parliamentary courtesy? Mabuti. Anong nangyayari rito sa investigasyon na to? Ako, wala akong mangyayari riyan. Bakit? Kumbaga sa war on drugs, ang iniimbestigahan niya yung pusher yung mga tulak, yung mga pero yung ulo na nagkakalat ng droga, ayaw niya imbestigahan. Ganon din yan, di ba? Noong panahon ni Duterte, ang nangamatay, yung mga nakatsinelas. Pero yung pinuno, nakalabas. Walang nangyari. Come to the point, tinuturo pa nga nila sa kanya. Siya talaga ang drug lords, si Duterte. Tapos ayaw niya patawag. Pati si Bato, ayaw niya patawag. Ano iniimbestigan niya dyan sa Kongreso? Kalokohan yan. Wala hong mangyayari dyan.
Ito ho yung mga ibang komento rito sa dito sa vlog ni Idol Christian, ha. Sabi, useless ang hearing na yan kung hindi nila iimbitahan ang pasimuno ng EJK. Di ba? Ito na naman isa. Waste of time. Just let ICC to arrest Duterte's Bato et al. Ang gagaling ko ng mga comment, di po ba? Kayo mga Rocky Warriors, ano ho magiging komento nyo rito? Para ano nga ito? Na pinapapil nito na nag-iimbestiga sa war on drugs. Ayaw nila imbestigahan yung nag-utos. Ayaw nila patawag. Ito pa isa. Ang delikado dyan, kung magkabayaran dahil may hindi ko maintindihan to. Ito naman isa. Why only now? Kasi kailangang pumapil. Malapit na naman ang eleksyon. Pwede. Ito isa. Hay, sayang oras dyan. Takot pala Congress. Ang utos galing sa puno. Pa isa. Protected pa rin yung past administration. Iwas na iwas. Iwas na iwas rin i-involve. Ito na naman isa. Congress won't touch the head and enforcer. Ba? Ano klase yan? Nagsasayang lang sila ng pera na naman ng taong bayan. Di ba? Ano pa isa? If you cannot invite Bato and Duterte, then let the ICC handle it. No guts kayo, mga congressman. Ito pa isa. Bakit mabagal makamtan ng hustisya sa Pilipinas? Paano nga makakamtan? Yung ayaw Ha? Ito pa isa. Congress din naman. Yung war on drugs, ayaw tawagin si Bato sa kasi ano. Ito na naman. Gentleman's agreement. Castro wants to get info straight from Duterte. Ayaw din ng Kongreso. Former President Rodrigo Duterte should be invited to the congressional probe on the gentleman's agreement supposedly brokered to maintain status quo over Ayungin Shoal, as current government officials are not aware of the said deal. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro said this on Monday, May 20, during the hearing of the House of Representatives Committee on National Defense and Security and the Committee on the West Philippine Sea, noting that it was Duterte who participated in the crafting of the gentleman's agreement. Aside from Duterte, Castro said a representative from the Chinese embassy should also be present. I will put that in motion, Mr. Chair, that we should invite yung talagang nakipag-secret agreement. Most importantly, former President Duterte, no? Na siya yung nagsalita nito na nagsabi na meron nung previews. Kaya si President Duterte, yung dalawa naman, yung dalawang spokesperson, dahil conflicting yung kanilang hindi natin sila kailangan. Kailangan natin dito si President Duterte na humarap. At saka yung Chinese Embassy, representative ng Chinese Embassy na maalam, Mr. Chair, doon sa agreement. Special Committee on the West Philippine Sea Chairperson Representative Neptali Gonzales II suggested that all resource persons be allowed to state their positions first and reveal any knowledge of the gentleman's agreement before certain individuals are summoned to the House probe. May I suggest, however, that before any motion for that matter be acted upon by the committee, can we first take advantage of the presence of the resource speakers who are here? Number one, are we already in agreement that there is an agreement? Or can we ask them what kind of agreement can bind the government? Because parang tayo na mismo, we are already saying that there is an agreement, and yet that is something yet to be established. National Defense Committee Vice Chair Representative Raul Tupas agreed with Gonzales and held Castro's motion in abeyance. Several current officials from the security cluster and the Department of Foreign Affairs were present at the hearing, but all of them have maintained that they are not aware of any gentleman's agreement.
Meanwhile, past administration officials, particularly former Executive Secretary Salvador Medialdea, former Defense Secretary Delfin Lorenzana, and former National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. were also invited to the hearing. However, only Medialdea sent a representative and an explanation as to why he could not attend. The House Committee on National Defense and Security and the Committee on the West Philippine Sea began their probe on Monday in response to House Resolution number 1684 and the privileged speech delivered by One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez on the Chinese embassy's alleged interference with local politics. Pati doon sa gentleman's agreement, sabi ni Pres Castro, na imbitahan si Duterte dahil siya nakipag-deal sa incheck. Oh, may yung Gonzales naman teka. Talagang wala. Takot pa rin sila, Kongreso, Senado, wala rin eh. Oh, wala. Kongreso na ho yan, di ba? Wala akong nangyayari yan. Ito. Dapat siya imbitahan dyan. Kung ayaw humarap, ipangharang ninyo na lang sa West Philippine Sea. Mararamdaman man lang niya ang katrayduran na ginawa niya sa bayan. Oh. Ito isa. Tama ka, Ma'am Castro. Oh. Ito isa. Ipatawag nyo para murahin kayo sa harap nyo. Oh, ito na naman isa. Sabay may tawa naman siya. May emoji yung tama. Tahimik si Senador Caldero. Oh, ito isa. Bakit nandiyan pa ang mga bayan black? Ibinoto pa ba yan sila ng taong bayan? Bakit di mawala-wala ang sa Congress sila? Wala naman silang kabuluhan sa bayan. Basher. Ang kampikedi kong siguro to isa. Ito may isa. Ito isa. May gentleman's agreement ba? Mga nagmumura at bastos. Kaya tiyak, wala nga agreement kung baka nagkabaklaan lang. Yun na lang yan mga friend. No? Hindi nila mapatawag sa gentleman's agreement. O ayan o. Wala ho mga boss. Kaya tama sabi ko, di ba? Baka ipambablock lang nila yan sa ICC. Oh, bakit iniimbestigahan namin yung marami kaming iniimbestigahan dito. Hindi kami makiki-ooperate sa inyo. Parang ganun yan. Sana mali ako, no. Oh, pero yun nga, pag hindi nakiki-ooperate itong si Bongbong dito sa ICC, kalokohan na ho lahat yan. Kitang-kita nyo na, oh. Meron pang sabi ni Abante, ang rason niya. Kaya hindi nila papatawag si Duterte sa kasi doon sa EJK, yun ang pinuno nun, di ba? Ay nako mga boss, ewan. May abogado na agad. Hindi raw inimbitahan si Duterte, tsaka si because of parliamentary courtesy. Ang daming namatay. Naisip mo pa yung parliamentary courtesy? Wala naman na silang, di ba wala nang immunity from suit? Anong parliamentary courtesy na naman na sinasabi? Wala ho, no, mga friend. Parang naglolokohan na lang, nagtatapon na lang talaga ng pera itong mga to. Oh, gentleman's agreement. Sabi ni Pres Castro, dapat ipatawag siya, no? Sumingit naman siya. Teka muna. Pag narinig nila yung Duterte na ipatatawag, teka muna. Wala, di ba? Mga friend. Sa Senado, hindi rin nila maipatawag. Oh, hindi rin nila matanong. Pinagmumura na si Bongbong. Oh, wala. Kaya talagang ICC na lang talaga sukatan natin, mga friend. Diba? Si Sara Duterte, sinasabi na nga na, tanggalin na. Niya. May beso-beso pa. Wala. Kaya, parang, nanonood nga talaga tayo ng teleserye na nagsusuntukan pero hindi nagtatamaan. Parang ganun oo. Ay Lord. Napanood ko si Gadon kanina. Oh. Sang-ayon naman ako sinasabi niya.
Hanapin ko Yes, wag na nga, baka mabuisit pa kayo, magkulam na lang tayo. Sabi niya, kung hindi raw dahil sa mga Ilocano, hindi mananalo si Duterte sa pagkapangulo. Oh, yun ang sinasabi ko na nun, di ba? Oh, ang nagpanalo kay Duterte, si Amy Marcos, nung tumakbo siya presidente. Dahil sa, sabi niya, nung tinanong siya kung ipapalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, oo. Kaya sinuportahan siya. 3 milyon daw yata ang lamang ni Duterte laang doon sa Quema Rojas. No? O yun yung mga Ilocano. O kung hindi siya sinuportahan ng Ilocano, di talo siya. Di ba? Kaya ngayon, susumbat niya na siya ang nagpalibing. Utang na loob ng Marcos. Kung hindi siya sinuportahan ng Marcos, di walang nalibing na Marcos, di ba? Ito naman si Amy, ewan ko kung anong nito, di ba? Abe, ewan ko. Hanggang ngayon pinagduduldulan sa pagmumukha nila na utang na loob nila yung pinalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Yung ginawa ng Marcos sa mga Duterte, di ba? Basta ngayon naglilitawan lahat ng mga amoy na dapat na mabantot, no? Unang-una, hindi ho totoo yung 32 million at yung 31 million na naging boto nito mag-partner na to. Bakit? Makikita niyo sa mga rally, di ba? Nagrally yung loyalista ni Marcos, iilan lang. Nagrally yung loyalista ni Sara Duterte, iilan lang. Asan yung maski man lang sana 180, 32 million, tsaka 31 million, Okinawa, Japan, wala. Hindi pa nga naka 1,000 Million pa. Ay, po. Laking kalokohan, di ba mga friend? Napansin ko yung investigasyon kay Goo. Kay Alice Goo. Dati nag-umpisa lang si Rizon Tiberos. Tsaka si Sherwin Gatchalian. Ngayon nagdami na nila. Mga senador. Pagalingan na sila ng tanong dun sa dun sa Go. Doon sa Goo, yung babae, Okinawa, Japan, ano yun? Dagdag budget sa papakainin. Kaya po. Ewan. Mahirap ispilingin, di ba mga friend? Ang gagaling ng tanong nila. Naku, Lord. Mga senador talaga, no? Pag nakaamoy ng magandang exposure, Jeff Ramos na, shout out. Yani Robles, shout out. Alabgan naming aminin mo. Dami ng loloko nito dahil sa kaperahan. Hay, Pilipino, nabibili na talaga. Matagal na, friend. Yani Robles ulit to. Hayan, paawa naman. Getting sympathy. Hay, maawa naman ang mga tanga. Totoo. Pipito Duran, shout out. Idol, dapat yung dating mayor ipatawag ni Risa. Kasabwat niya, DDS yan. Hindi talagang, pero palamang ipatawag yung tatay nung Alice Goo. Siya pwedeng hindi yung sabi po ng tatay ko ako po ganun Pero pakyut Tinanong nga ni Jinggoy Estrada tungkol sa boyfriend, ganyan-ganyan, kinakasama. Wala po. Wala. Ang dami pong naliling sa akin ngayon. Feeling maganda talaga siya. Kala ko tatanungin ni Jinggoy kung di virgin ka pa. 30 plus na siya wala raw siyang kalibin whatsoever. Di ba? Anak ng pating Ay nako, Lord. Ewan. Karaniwan tao may chopper, putik yan. Ang dami sasakyan, 12, nakarisa pangalan niya. Ay nako. Ewan ko kung lulusot yun kung hindi pa tatanggalin yun Pero
Bukas na natin pag-usapan ulit. Mag-collab muna tayo ng mga friend. Yannick Robles ulit to. Ay, nabasa ko na pala to. Yanni Robles ulit to. Sa Aigi pa, teleserye ang PEG. Madaling lokohin ang Pinoy. Totoo. Lalo't may ayuda ka, ay sa'yo na. Noel Tenco, shoutout. Magaling si Ligarda, Karoke. Naipit niya si Mayor. Oo. Talagang naman, sa totoo lang, Noel, tanga na lang maniniwala rito sa nagsasabi nitong conwoman na to eh. Parang conwoman eh, no? Kung merong conman, ito conwoman to. Oo. Jab Alvaro, shoutout. Well-trained spy si Alice. Di lang sa espionage, combat or survival training, pati sa theater drama mahusay. Kaso yung mga sinasabi niya ay document hawak ng Senado. Di nagtutugma, kaya booking pa rin siya. Oo, di ba? Ang problema dito, Jab, alam na nila nagsisinungaling. Ba't ayaw pa nila i-contempt? Di ba? Mantala si Bato, kinontempt agad yung isa. Si Jinggoy naman, kinontempt agad si Morales. Bakit ito hindi nila makontempt to? Bakit? May immunity from suit ba ito, mayor na to? Alam ko, presidente lang meron yan eh, di ba? Bilang courtesy. Parliamentary courtesy. Putik yan. Spy na nga. Kita nyo na nga, piglolo ko yung Senado ng incheck na yan eh. Hindi nyo pa i-contempt. Alam nyo na nga incheck. Mga siraulo na ito. Ewan ko sa inyo. Nanay niya raw, si Amelia Leal. Wala rin birth certificate. Kaya sabi ni Senador Risa Hontiveros totoo ba to? O guni-guni lang tong Amelia Leal? Kinasal. Kasambahay. Talagang magulo pa ho sa bulbul ng kabayo. Mga friend, oo. User, puro farm at di ko matandaan, ayaw sabihin yung katotohanan. Siguro bumaha ng pera sa Banban kung kumandidato si bilang mayor ng Banban, si Alice Goo. Hindi pala siya kilala sa Banban. Totoo. Pati nga yung mga pagtatanggol daw siya ng mga ita eh. Oo. Okinawa Japan, oo. Ay, nako Lord. Noel Tenco. Yung Pogo, grabe. Inantok na ako, mga friend. Ginabi ako eh. Karoke, di nyo ba napupuna? Dami nang sumasama kay Risa sa hearing. Oo, ito. Kasi alam nila, si Risa lang ang mabango sa tao, kaya gusto na rin nilang bumango. Ang galing mo, Noel, Pagupit ako hindi pa ako nagpakulay. Federico Mandak sumagot Tama ka, nandun si Loren Ligarda, si Tulpo, si Jinggoy, ayaw nilang bumango si Risa. Kaya umepal din sila para mapansin din. Pero nung kay Kibuloy na hearing, ni anino nila o kaluluwa nila, hindi mapagpakita. Mga bugok talaga. Totoo yan, Federico Mandak. Ang gagaling talaga nyo, Al Ulalia, shout out, Dapat laliman pa ang investigasyon sa Chequang Mayora. Kung may chopper siya, dapat i-trace yung mga biyahe nung kampanya bago mag-eleksyon 2022. May kutob akong may kaugnayan sa Davao Group yan sa mga pro-China at nausbong din ang sindikato ng Pogo. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors, God bless. Dapat, di ba? Dapat alamin kung saan nagbiyahe itong chopper, no? Tama, galing ni Alulalia. Roy De Jesus, shout out. Ang tatay lang niya ang mga pagsasabi sa buong pagkatao ni Mayor Alice Goo. Dapat humarap siya
sa Senado kung wala silang tinatago. Yun ang dapat mangyari, hindi yung sabi ng tatay ko. Oh, Johnny Bigod sumagot, oh. Pag humarap ang tatay niya sa Senado, tiyak, pasisinungalingan din yan. Siyempre, ayaw niyang malagay sa peligro ang anak niya. Kaya tiyak, kakampihan yan at magsisinungaling din. Oo, baka hindi lumusot pag nagsinungaling yung tatay niya. Kasi may dokumento yung Senado eh, di ba mga friend? Kalat ni Baya, shout out. David Alin Mendoza, shout out. Hi po Karox at sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi po sa lahat. Katawa-tawa naman ang mga taga-Banban. Nanalong mayoran nila hindi man lang kilala ng karamihan dyan. Dapat po ipatawag din ang tatay niya para malaman kung marunong din magtagalog o ng wikang Pilipino. Ay, kawawa naman ang mga Pinoy. Napasok na ang gobyerno ng mga Tsekwa at sa hearing kanina, ang dami pating butas sa birth certificate. Sa birth certificate niya, akala siguro sobrang tanga ng mga Pilipino. Huwag nilang lahatin, karamihan nasa Banban at mga DDS. Totoo, David. Tsaka hindi yung salita ng hindi nakapag-aral na nag-homeschooling. Hindi ganun magsasagot, di ba? Yung age of 40, nagtatrabaho na raw. Yaku, nagpapakain po ako ng baboy. Nag-i-injection po ako ng baboy. Nagpapaanak po ako ng baboy. Okay na, Japan. Diretso lang, sabi ni Kalatni. Miss Akira Milus, shout out. May you have a pleasant day. Ingat at magpakabait ka palagi. Oh. Sana okay ka lang, Akira. Good evening, Karoke. Sa nasabi ko na, basta pogi ay paminsan-minsan ginagabi. Banat lang, Karoke, sabi niya. June 360, my friend, shout out. Good day, Marong Roque. Napanood ko rin yung hearing na at nakabesa ko na yung kanyang litanya. Taga-Banban po ako, lumaki po ako sa farm. Pilipino po ako, hindi ako espiya. Yan po ang ipinrograma sa kanya. Kaya siyang ikinulong sa farm. Pero believe ako sa lakas ng loob niya at galing sa negosyo. Kung totoong nakulong siya sa farm, dapat takot siyang humarap sa tao. Tapos ang dami niyang pera. Ganyan ba ang lumaki sa farm? Kalokohan, yapo. Ewan nga ba? Itong mga inchik na to talagang kasalanan ni Digong to eh. Oo. Talagang naging tanga ng sobrang tanga yung di ba? Federico Mandang ulit to. Aral na aral yung mga sinasabi tungkol sa nanay niya nung iniwan at lumaki siya sa piggery farm. Malayo sa tao. Iisa lang ang paraan para mapatunayan na Pilipino nga ang nanay niya. Ipa-DNA test sila pareho mag-ina, pati yung tatay niya. Oh, di ba? Federico Mandak ulit ito. Isa pa, dapat imbestigahan niyang PSA tungkol dyan sa mga late registration ng mga Chinese. Madami daw yan. Pati ang Bureau of Immigration, talagang nangangamoy yata ang korupsyon dyan. Totoo. Wala nga eh. Kawawa talaga tong si Juan de la Cruz, mga boss. Sami AJ, shoutout. Karox, si Alice Go ay magiging presidente kasi anak siya ni Xi Jinping. Pwede ka mukha di ba? Elizabeth Iscare, shoutout Good evening, Sir Rox. Naku, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mayor na to. Tsekwa yan at hindi Pinoy. Tapos subusulpot lang bigla dyan at biglang naging mayor at yung pagkatao dyan. Kataka-taka, wow, spy yan ng mga Tsekwa at para magtayo ng pogo at mga illegal na gawain. Dapat dyan ikulong para huwag pamarisan. O, yun nga eh. Pero parliamentary sabi ito si Atras Abante, ha? Elizabeth Iscari ulit
Mahiwagang babae yan. Ang daming mga mali at hiwaga sa mga sinasabi niya. Huwag na nilang patagalin ang hearing na yan. Ikulong yan o sipain agad sa ating bansa. Purong tsekwa yan. At nag-aral sa salita natin. Hoy, di mo kami mabobola. Gaga ka. Ang sarap mong sipain sa mukha. Puro kriminal mga kasabwat niyan. At pati yung mayor na yan, ginagawa tayong mga tanga at bobo. Sipain na yan palabas o ikulong ng habang buhay. O, diba? Wala eh. Hindi nga nila mapitik eh. O, diba? Pero pag Pilipino, contempt agad. Ha? Pag Chinese, deport. Buti kung dinideport eh. Baka kung saan lang nilalagay eh. Sabi, dineport. Andyan lang pala sa tabi-tabi. Tatanong lang. Chupista Bunao, shout out. Pinapakita ba nila pag dinideport na? Ha? Good evening po, Kuya Roque, at sa mga ka-warriors. Ano po ba yung parang kabuting basta na lang sumulpot at sa mga taga-banban? Oy, mga banban, gising. Gising naman, at napakabuti raw ng kalang mayor at ilalaban daw nila. Parang si Kibuloy lang din yung taga-banban, ganun ba? Yung mga ano na Kibuloy, yung taga-banban, parang mga loyalista rin yung Kibuloy. Perles San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Sa aking obserbasyon at pakikinig sa social media at news tungkol dyan sa Mayor Goo ay pinag-aral yan ng China o sindikato ng lingwaheng Pilipino bilang intel agent bago dumating sa Pilipinas. Mahusay mag-focus sa mga sagot, sa mga tanong at hindi aamin yan kahit pigain yan dahil may sinumpaan siya na kanyang tungkulin. Pwede siyang ipapatay ng kanyang boss kung sakaling siya ay umamin. Malalim ang pagkatao ni Goo. May pinanser yan. Dapat lang maalerto ang gobyerno natin dyan kay Goo. Yan po ang aking pananaw. God bless us all. Oo, parehas tayo. Dapat nga, hindi na pawalan yan eh. Kasi baka mamaya ipapatay yan eh. Ha? Kasi mukhang magkakabitinan eh, di ba? Baka biglang mawala na lang, maglaho, di ba? Chupisto Bunao ulit. Baka ang tatay niya ay si Dutz o kaya ay si Xi Jinping. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Sa inyo may bahay. God bless. Always absent ako kahapon. Nagkasakit kasi ako. Sakit sa matanda na rin. Pagaling ka, my friend. Raul Villanada ulit. Alice in Wonderland Goo. Ito ang klase ng lalo nilang hinukay ay marami kang matatagpuan. Totoo. Nelson Batalone, shout out. Wala, pinaiikot lang kayo dyan sa Senado. Ang buhay niya ay di maipaliwanag at ang mga kwento niya ay di maintindihan. Pwedeng sindikato or spy yan ng China, di po ba? Totoo. Kaya hindi nila nagtataka nga ako, hindi sila naniniwala. Ilan sila naniniwala? Sige. Si Senator Risa, si Erwin Gatchalian, Jinggoy, Tulpo. Ang dami nila ron. Lahat sila hindi sila naniniwala. Ba't nila ipakontempt? Mantala si Morales, napakontempt nila. Diba si Santiago, kinontempt nila. O, diba? O, Pilipino, kinontempt niya. Yung Chinese, niloloko na kayo. Harap-harapan na kayong ginagago. Hindi nyo maipakontempt. O, parliamentary courtesy. Talaga, ukinawa dyan pa. Librado Dudubigo, shout out. Talagang mahiwaga ang buhay ng Chekwang yan. Pwe, padala na yan sa China. Laliman ba ang investigasyon? Di ba? Kat Gray, shout out. Pamas winner, scriptwriter of the year, best story, and best actress. Sa bagay, nabalita na yan, Xerox, na meron silang subject sa China, pagtuntong ng high school at college na subject in Filipino language. In-interview nga ni Jessica So, ang mga estudyante dun ang huhusay magsalita ng Tagalog. Sabi ko nga noon, bakit kaya pinag-aaralan nila ang salitang Tagalog o Pilipino? Baka gusto nilang
magtayo ng mga kumpanya at sakupin na ang Pilipinas. Ayun, tama nga. May purpose talaga sila. Totoo, Kat Gray. Friend Sherwin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christy Ansen, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Friend Sherwin, no? Xerox, kamanghamanghang kagilagilalas. Wow, sana all. Kasing dulas ni Palos. Sa tinik kaya parang magic si Alice in Wonderland. Parang sumulpot, nakabuti at grabing yayamanin. Alam na alam niya kung papaano paikutin ang sistema ng at galawan sa politika sa atin, Xerox. All about her kaduda-duda pero lumusot at pasok sa banga. Pero sabi nga po, God moves in a very mysterious way. Kakampi natin palagi si Lord Xerox. Di siya papayag tayo ay tuluyang mahulog sa mga kamay na malulupit na makachekwa. Akalain mo, parang magic lang po. Iba po kasi talaga, Xerox, ang kapangyarihan at kalansing ng pera. Lahat kaya mong paikutin at baliktarin. Pero no one can really underestimate the power of God, Xerox. Totoo yan, my friend. Parang isang malupit na bulkan na sumambulat at nanggulat sa buong madlang ang bagong panganak pa lang na si Mayor ng Banban. Mabuti lang po talaga, Xerox. Meron po tayong nag-iisang napaka-kalmadong Risa Ontiveros sa Senado na mukhang yung ating mga magigiting na dating mga ayaw makisali sa mga napaka-importanting issue ay na ipinaglalaban ang ating senadora. Nag-iisa po siyang naninindigan. Pero ayan po, tingnan nyo nga, mga kurimaw, nagsipaglabasan sa banga. At nakikisali ngayon kuno dahil alam nila ang puso ng masa ay pumapanig sa nag-iisang nagtatanggol at talaga pong may puso para sa bayan. O ano ngayon, mga ma'am, mga sir, nagising na rin ba ang mga diwa ninyo sa katotohanan na ang inaapi ay itinataas at ipinagbubunyi ni Lord? O, totoo. Kaya saluduhan po natin talaga ang ating magiting at tunay pong karapat-dapat at kagalang-galang na Senadora Risa Ontiveros. Galing talaga. Pero, Friend Sherwin, yung Gatchalian, medyo okay din, totoo. Silang dalawa lang, wala nang iba. Yung iba, saling pusa na lang, friend, di ba? Mema, nasabi, mga mema, Ma'am, thank you po talaga sa inyo. Sa iyo pong matuwid na advocacy at pakikipaglaban para sa Pilipino. Ikaw po ang tunay na panalo. Pinakain mo po silang lahat ng alikabok, subalit masulit po ang serbisyong ibinibigay mo para sa ating mga kababayan. Mabuhay ka po. And more power po. Doon sa mga tutulog-tulog sa pansitan na puro mga walang silbi, mga buwisit kayo, magsilayas na lang lahat dyan bago ko pa kayo mahambalo sa tsinelas ang uso ko. Mga leche. Di na kayo talaga mga nahihiya. Wala hiya. Di nila nga alam yun Wala kayong alam kundi kumekta at magpa-cute, mga buwisit chupi, kinam. At bago po sa tuluyan tupakin, Xerox, shout out ulit sa'yo kay Sister Grace. Makikimarites po kami sa naging ganap sa pagkikita ninyo. Papisil at pakurot po sa kapiraso sa nakakagigil mo pong apo. Pampaalis stress at tunay pong mga ganap. Totoo. Guro, Saturday, friend, magbablog na naman ako tungkol sa nangyari
sa naging hearing namin nitong nakaraang 21, oo, ng 21 ng Mayo, no? At as usual, makapal pa rin ang muka, hindi pa rin nakakawala sa demonyo ang aking napakaputing hipag, ha? Ted, shout out. Kung si Alice Go ay kaduda-duda, ganun din si Digong. Pati mukha kaduda-duda. May palagay nga akong may palagay nga akong inchik itong si Digong. Dapat baklasin ang mukha nito para mapatunayan kung siya nga ay inchik o unggoy. Bilyonaryo daw kasi ang damong ito eh. Wala namang negosyo. Buti pa si Alice Go, meron ilang piraso ng baboy. Kaya nakabili ng chopper at mamahaling sasakyan. Bigay kaya ni Digong yon? Sabi ni Alice Go, tinulungan daw siya ng huling administrasyon. Malapit na ring masibak si Senator Hontiveros. Malapit na ring masibak ni Senator Hontiveros itong si Alice Go. Mabuhay ang nag-iisang Risa sa Senado. Oh, mabuhay, Ted. Ted ulit, oh. Maganda sana, Karoke, ang gobyernong demokrasya, bawat isa may kalayaan. Kaya lang, halos lahat ng politiko mula presidente dito sa atin ay may confidential fund sa kanilang korupsyon. Hay, buhay Pinoy. Totoo, Ted. Jaime, shout out. Karoke, si Mayor Alice Go ay pure Chinese, taga Puken, China. Ang tatay ni Alice Go, taga Amoy, China. Taga Amoy, China naman ang totoo nanay niya. Kaya si Alice Go ay Amoy, Puken. Pakyot eh, no? Yannick Ordobes, shout out. She talks like an angel. She smiles like an angel. She walks like an angel. She's a perfect devil in disguise. Certified STL woman. Oh, galing naman ni Yannick Ordobes. Shirley Jaser, shout out. Magaling magdrama, Karoke. Mahilig siguro siyang manood ng teleserye itong mayora na ito. Isa lang ang sagot dyan, Karoks. Hindi Pinoy yan, Chinese yan. Malamang pera lang ang katapat ng lahat. Ultimong ex-mayor, may alam sigurado. Marami siyang kasabwat, pati live-in partner niya ni Mayora, kasabwat, mayor din pala. Ay apo, anong dahilan bakit nag-mayor? Milyonarya, fake Pilipino. Totoo. Corazon Bonsi. Welcome to the club, Corazon Bonsi. Ang galing ng gumawa ng script nitong mayor nito. Well-trained na yan sa China about Philippines bago yan ipinadala sa Pilipinas. Totoo. Librado Ludovico, shout out. May hawig si Mayora kay Xi Jinping. Pong, tingin ko lang. Buti nga nabuko ang mga katarantaduhan. Itapon pabalik sa China, pwe. Dapat nga kulong na yun dito eh. Lita Alambat, shout out. Tama ka na naman, Karoke. O, diba? Ito. Desiree Pilaes. Welcome to the club. Desiree. Palagay ko, ninakaw nitong Alice Go ang identity ng tunay na Alice Leal. Analyzation ko lang. Baka wala na ang taong Alice Go kasi di niya alam ang mga childhood at personal information ni Alice Go. Di siya nag-college at tutorial lang ang kanyang edukasyon. Pero kung magsalita siya, mukha namang may mataas na pinag-aralan. Oh, galing nitong Desiree na to. Yun din ang nasa isip ko, kala mo. Palagay ko,
itinanim lang yan ng Pogo o China sa Pilipinas at pinatakbong mayor para proteksyonan ang kanilang interes. Pinag-aral ng Tagalog, mukhang smart siya eh. Pero magtataka ka bakit hindi siya marunong ng native dialect kung saan siya allegedly lumaki. Ang daming inconsistencies sa kwento niya. Scripted talaga sinasabi kasi paulit-ulit eh. Kung gagamitin ang common sense at critical thinking, halatang nagsisinungaling. Totoo. Ramon Valencia, shout out ah. His father is bossy. Si Digong Gi. And one who raised him, si Mami Diggs. Ramon Valencia ulit to. Bossing, yung Senado para lang sa amo nilang si Gongdi at Kibuloy. O, di ba? Ramon Valencia ulit to. Dapat itong mga senador, kung may delikadesa sila, magbitaw na sila. Gusto lang namin yata nila ay yung sahod at mga bonus. Totoo. Ramon Valencia ulit to. Baka graduate si Alice Goo sa high school ni Digong sa China. Kaya magaling mag-Tagalog. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Shout out ko ba to? Magtigil. Iba na ang salot na pogo. Salot na pogo na yan. Nang matapos na ang lahat ng mga kalokohan ng mga yan. Hoy, Blenglong, ano pa ang iniintay mo? Ipasara na ang salot na pogo. Baka malakas magbigay yan eh. Kalat ni Baya ulit to. Mata, gusto ko makita sa mata mo at sabihin mo na mahal mo rin ako. Sana all, patay tayo dyan. Yun ba? Yung drama ni Alice eh. Gusto ko makita sa mata niya. Mamayakap ang aking ina. Happy Kansai, shout out. Okinawa, Japan. Alice Goo. Reynaldo Gonzalez, shout out. Kalat ni talaga pa. Kalat ni dalaga pa si Yorme. I move. On your move. Reynaldo Gonzalez ulit to. Kung si Senator Risa ang naging pangulo, hahangaan na tayo ng buong mundo. Pwera lang China. Sana nga. Cassandra Daisy. Tanim nanay. Tanim nanay ang kaso ni Alice Goo. Lakas ang tama namin kay lakas ng tawa namin kay Colex ng Bunyog. Oo, magaling yun si Colex. Oo. Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo at sa mga ka-warriors. Una po, nawa maantig ang puso ni Sister Grace at tapusin ang hearing at huwag maging makasarili. Share the blessings na lang sana mangibabaw sa kanya tayo. Mahihilot ko yan, nak. Oo. Wala akong hiniling kay Lord. Pag naiipit ako, tutulungan ako niyan. Oo. Maniwala ka, nak. Oo. Hindi ako... Yan ang abogado ko eh. Sa totoo lang. Maski na anong problema ko, binigyan niya na ako magandang solusyon. Oo. Kita mo, nagkakilala tayo. Ito ang gagamitin ko para sa itong vlog, para makarating sa kanya. O, diba? Kaya kong bakbakin yan. Hindi naman siya lubusang masama. Pero yun nga, napasok ng... Parang nai-exorcist ang walang niya. Totoo. Totoo, kala mo Marilu ka. Ang lupit naman ni Mayora Alice Goo. 4 years interrogation, talagang di sumuko. 4 hours interrogation, talagang di sumuko. Totoo. Yan ba yung lumaki sa pan? Inabandon na sariling ina na dati nilang kasambahay. Talagang magaling po yung scriptwriter niya. Imagine, sanay magpaanak ng baboy. Mamitas ng mais. Hindi siya namimitas. Namimili daw siya ng mais.
Oo, dahil meron daw silang gawaan ng sariling feeds. Oo. Kaya namimili po ako ng mais. Oo. Sino po kaya yung gwapong mayor? At sino din yung exclusive department na malakas kapit niya? Sa departamento, marami. Batang digong din siguro yan. Oo. Nakakalito talaga. Sinong pagtitiwalaan natin? Ingatan ng Lord si Senator Risa at Senator Win. Pati na yung mga grandstanding. Samantalang nung si kay Kibuloy, pinabayaan nila solo si Senator Risa. God bless Aspotay at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Pabian. Arlem Morales, shout out. Lumaki po ako sa farm, Tatay Rox. Ikaw naman, kasimple ng comment mo, napatawa mo ako, anak Arlem, 3JC Hope, my friend, shout out, Jane Labay na, enjoy ka lang, shout out, brother Elias Isyo. Eman Escalona, anak, shout out, Hoy, mission accomplished, mga boss. Balong, Boyong Kong, shout out sa'yo. Tawag ka at gusto ko makapagkwentuhan tayo. Maganda, marami tayong topic di ba? Ang dami na nangyayari sa Pinas. Buti ka pa, nandiyan ka sa Hong Kong, di ba? God bless mga boss. Hanggang bukas po muli. Oo, napuyat ako mga pre, 9:30. Mga ganito, tutulog na rin ako Tapos nagigising ako ng mostly gising ko, 1:00, 2:00 na madaling araw. Oo, totoo. Ganun pala tumatanda mga friend. God bless, mga boss. Good night.